Senadora Amy Marcos idaan lang daw sa tsamba at dasal ang kanyang inihaing panukalang batas na 2067 at sinabi niyang 50-50 daw ang tsansa na mapuspon ang barangay at SK election sa November 2, 2026. Hello, blessed Sunday everyone. Araw ng Linggo, Pizza Gis sa buwan ng Mayo, mga kapobre. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, and of course, panibagong vlog na naman, mga kapobre. Update muli sa barangay at SK election. So kung matatandaan natin, mga kapobre, si Senador Amy Marcos ay pumunta ng Cebu at nagpa-unlock ng interview sa DYHP sa isang batikang announcer sa radyo na si Attorney Ropel Fernandez Banyok. Medyo na curious lang tayo, mga kapobre, sa panayam na yon ni Senador Amy Marcos dahil tinanong siya patungkol doon sa kanyang balak na naman na i-postpone ang barangay at SK election. Bigyan natin to ng reaksyon, mga kapobre. Pero bago ang lahat, panoorin natin tong interview niya kay Attorney Ropel Fernandez Banyok sa DYHP sa Cebu po yan, mga kapobre, sa radio station. Here we go. Ang dami ko pang mga tanong, Senator Amy, but because we are running out of time, Correct. isang issue na lang. Why are you pushing for the postponement yet again sa barangay election at SK election? Kasi alam natin yung sitwasyon natin ngayon, may oil shock na, tapos papalakbay mo yung mga tao. Nakakatawa pa yung date, November 2, araw ng patay. Ano ba yan? Parang hilo yung mga tao, wala na silang pamasahe, wala nang plete, papunta sa semeteryo, pupunta na naman sa presinto. Ang mangyayari niyan, baka kalahati ma-disenfranchise. Yun ang inaalala ko, na ma-disenfranchise ang napakarami. And also, it's just fully supporting the new 4-year term of the barangay and SK na, di ba, 4 years na ang term talaga ng barangay. So might as well ituloy na ng 4 years. So next year na, i-postpone na ulit. Pero not as postponement, but by way of enforcing the new law para sa akin, para hindi unconstitutional. Sa akin lang yun, baka makachamba. Dahil ako nanggaling sa barangay, nag-umpisa ako sa SK. So I started not as SK but Kabataang Barangay. Noon, 100 years ago, nung bata pa tayo. And what do you call this? I know what the problems are in the barangay. You're the front line, and when there's a crisis, katulad ngayon, ikaw ang tatakbuhan ng tao sa langi, sa bigas, lahat. Ikaw ang pupuntahan pag may disaster. So hirap na hirap talaga yung barangay ngayon. So, sa tingin niyo makakuha kayo ng suporta to postpone again the barangay and SK election? Well, tignan natin, sabay dasal. Sabay dasal. Sana, kasi narinig ko naman, may support naman yata from the higher echelon. Unang-una, tatakot sa gastos lahat ng opisyal. We're just coming from an election, no? A very expensive election. Grabe yung gastusan last year. Pagkatapos, meron pa tayong BARM, which is kind of bloody. Dahil, first time magkakaroon ng election sa BARM. First time talaga, kay pinospone na yan ng 3 times. And mismo yung COMELEC, October, tapos November yung barangay. Sabi ng COMELEC, makamatay daw sila, di ba? Hirap na hirap sila niyan. So, I think that's very difficult. It's going to be automated, tapos manual yung barangay. Hilo ang COMELEC niyan. So, marami talagang nagsusupport na ayaw talagang magka-eleksyon na ng BSKE. So, in a scale of 1 to 10, what do you think is the number na mapuspon ang election? Sabihin ko, 5 out of 10. Sabay dasal. Sa Diyos na yung kalahati. Parang 50-50 pa rin. Kasi nga may objections of the previous Makalintal decision na unconstitutional yung postponement. Pero I don't think this is frivolous or trivial because the oil shock is an international disaster for everyone. There is really a justifiable reason of postponing actually because of what is happening now. Yes, correct. Hindi naman ito normal. Talaga naman fortuitous event
ito, hindi naman natin akalain magkaganito at parang hindi matatapos kasi walang katapusan yung diskusyon. Banat pa rin ang banat, bomba pa rin ang bomba, walang tapos. Pinaasahan ko matapos ng May, hindi ko alam eh. Marami nang nabomba kahit matapos ang gera sa May, yung mga oil facilities and infrastructure wasak na. So the oil prices will continue to rise. So yan, klarong-klaro mga kapobre. Tinanong si Senador Amy Marcos sa kanyang plano ng pagpospon sa barangay at SK election. At sinabi niya na nakakahilo daw yung pizza kasi November 2, 2026 baka mahihilo daw yung mga tao kung saan pupunta. Sa sementeryo ba o sa presinto? Nakalimutan yata ni Senadora Amy Marcos na sila ang gumawa sa batas na yan. Yung November 2, 2026 barangay at SK election ay sila ang gumawa niyan at napapaloob yan sa Republic Act 12232 mga kapobre. At isa pang napapaloob sa Republic Act 12232 mga kapobre ay itong 4 years na ang termino ng mga barangay at SK officials. Pero sabi sa interview ni Senadora Amy Marcos ay sa susunod na taon na daw yung implementation ng 4 years. Samantalang yan po ay nandyan mismo sa Republic Act 12232 na ipinasa ng mga mambabatas noong postponement noong December 5, 2025 at dapat sana ngayong November 2, 2026 ay ipapatupad yung 4 years na termino ng mga barangay officials. Pero nag-iba na naman ang ihip ng hangin dahil sabi ni Senador Amy Marcos ay sa susunod na taon na daw i-implement yung 4 years. Talagang nakakalito na po mga kapobre. At ito po ang pinakamalupit mga kapobre. Yun palang inihain na Bill 2067 ni Senadora Amy Marcos ay sabi niya tsambahan lang daw yan. Klaro yan sa kanyang interview dahil tinanong siya ni Attorney Rupel Fernandez Banyok at sabi niya baka daw makatsamba at mai-postpone muli itong barangay at SK election. Halata pong hindi po talaga pinag-aralan ng mabuti itong mga panukalang batas na i-postpone muli mga kapobre dahil umaasa lang si Senadora Amy Marcos sa tsamba kasi alam naman niyang mayroon na pong previous na petisyon si Attorney Makalintal at na-declare na po na unconstitutional yung 2023 barangay at SK election postponement. Na-declare yun ni Attorney Makalintal na unconstitutional. Noong December 5, 2025 na postponement ay pinitisyon din ni Attorney Makalintal pero hindi kinatigan ng Korte Suprema dahil sa kadahilanang hindi daw ito postponement. Ito po ay pag-fix na ng termino. So asahan na natin mga kapobre itong inihain na pagpapaliban sa barangay at SK election ngayon sa House at saka sa Senado. Ito po ay ma-declare na kasi ito po ay purely postponement. Di katulad noong December 5, 2025 na mayroon silang naidahilan. Dahil ito daw po ay pag-fix na ng termino at hindi po ito normal na postponement lang. So dito asahan natin mga kapobre at panigurado. Sigurado akong ma-declare itong unconstitutional kung may sa batas ito mga kapobre. Dahil sinabi na po ng ating Korte Suprema na bawal po ang mag-postpone ng kahit anumang halalan kung wala po itong matibay na dahilan.
Sa ngayon po, sa tingin natin ay wala po itong matibay na dahilan. Kung ang dinadahilan nila ito pong krisis ng langis, mas malala pa yung COVID-19 na nangyari. Pero natuloy po yung barangay at SK election sa kasagsagan ng pandemya COVID-19 mga kapobre. So wala na pong dahilan para i-postpone ito at sana po ay i-declare ng Korte Suprema na unconstitutional itong plano na namang pagpapaliban sa barangay at SK election sa November 2, 2026 mga kapobre. So yan po ang ating quick update. This is your Cap John Official. Bye bye and God bless us all. Please subscribe Cap John Official.